Sara must come out to lead the people and lead the redemption of the country. Umaga po, maraming salamat kay Eric Celis na matagal nang naninindigan kasama natin sa pagkilos for so many months or even already in the last 2 years naninindigan at hinihikayat natin na magkaroon ng reforma pero palala ng palala ang ating gobyerno at nagkabistuhan na nilustay ang pera ng mga mamamayan, trilyon-trilyon. So, pero sa aming pagkilos, iba-iba ang aksyon. Nandito, katabi ko si Kuyang Ray Valeros, representing the UPI, si Lamani, they represent, halos lahat dito, and so many others who are not here, they represent the sentiments of the Filipino people. Correct. Especially those who are angry, those who are restless, those who are so disappointed with the government. Pero all our expressions, all our lahat nating pagkikilos ay sporadic. Isa dito, isa doon, isa dito, isa doon. Wala pong unifying force. Minsan nagkaka-conflict in the ideas kasi wala pong nag-unite. Kaya nagpatid kami, nagkasundo kami sa isang panawagan na hinikayat namin ang ating Vice Presidente, Sara Duterte, na lumabas na siya, maninindigan bilang isang leader ng maraming taong bayan na nandyan lang sa kanilang pamamahay, nandyan lang sa kanilang trabaho, pero sa kanilang puso at diwa, sila ay galit na sa nangyayari, sa kahirapan nila, at saka sa mga iba pang harassment, persecution, weaponization of this government against them, just merely to express their grievance against their government. So, kailangan may isang tao na mag-unify, kailangan ng isang tao na titindig, haharap, at maghihikayat sa taong bayan na magkaisa, magbuklod-buklod. Hindi natin ma-achieve sa mga hanay na humihingi ng reforma sa gobyerno o humihingi ng pagbitiw sa gobyerno kung walang nag-unify or walang isang tao na naghihikayat sa bawat isang naniniwala na wala nang pag-asa ang ating bayan. We are already a failed state as of now kung walang tatayo na leader. We have been facing so many things in the past. We have the people power 1, we have the people power 2. Parating may leader na tumatayo at naghihikayat para ang sambayanan na naniniwala na wala nang silbi ang gobyerno ay magkaisa. Ngayon, kalat-kalat, pero ang dami-dami na kalat-kalat na mga parallel organizations, mga grupo, na isang diwa lang, isang puso lang, na galit na sila sa kalagayan nila, lalo na itong nalaman itong sobra-sobra na pagnanakaw, pinamunuhan mismo ng gobyerno. Na dapat sana, itong gobyerno nito, gagamitin yung pera na yan para sa kabutihan, para sa magandang kinabukasan ng mga Pilipino. Lalo na po yung mga mahirap. Pero sino nakikinabang ngayon? Yung mga cronies, yung mga oligarchs. Habang yung mayaman, kontrolado nila lahat ng mga negosyo, pero ang sambayanan ay paurong ng paurong sa kahirapan. So, nangangailangan tayo ng isa. Ang isa lang ang tumatayo na tao na legitimate, hinalal ng 32 million. Kaya, Madam Vice President, Yes.
kami lahat dito ay humihikayat sa iyo. Lumabas na po kayo. Yun. Ah, sabi ko kayo na tatakbo kayong presidente. Eh, malayo pa yung eleksyon eh. Pero nung sinabi mong tatakbo kayo ng presidente, you have already declared that you will lead Yes. all of us. Correct. Pero if you're just inside your office or you are just visiting a little number of people, you are not uniting all of us who believe in you as the true leader, eh wala pong mangyayari. Ha? Sa dami naming expression of grievance against the government, kalat-kalat po kami. Hindi kami magkabuo dahil hindi namin naririnig ikaw lumabas at hinihikayat nyo kami na magkaisa under your leadership, Madam Vice President. Yun, klaro. So, this is the time for you to wake up. Huwag mo na pong ulitin, Madam Vice President, yung pag-asa namin sa iyo noong 2021 na ikaw na ang Presidente. tiningnan ng taong bayan sa survey, you are the real president. Yes. But you failed us at the time. You instead helped this bangag person. You helped him to become president. And look at what happened because of your help. Disaster. Naging disaster ang gobyerno. Disaster. Nakulong pa yung tatay mo, nilabas pa sa ibang bansa. Grabe. But we are not blaming you because We are not. these are decisions to have to be made. But if you fail in one, you should not fail in the second, ma'am. Kami po lahat, Madam Vice President, nandito po, tumitingala sa iyo to lead us now. Or we will never have peace, we will never have reform. All the thieves in government will prosper Correct. as they are being covered up by themselves. Especially grabbing power in the Senate. At ito mismong Marcos na ito, alam niya na labag sa konstitusyon, violation sa konstitusyon, pero hinantihan pa niya or sinuportahan pa niya itong mali na tinatawag nilang majority na hindi naman nakaalpas sa real majority which is 13. So, I give a chance to the others po na Yes. manawagan din po sa inyo, Madam Vice President. Please lead us. Please be our true leader and you should come out in the open and ask everyone to join you to denounce this failure of government of this Marcos administration. Yun lang po.